Sa isang kisap mata, sumapit na ang susunod na araw. Nagising si Meng Shanshan at naginat. Ang tagal ko nang di nakatulog ng ganito kaganda. Ang sarap sa pakiramdam na di kailangang mag-morning self-study. Ngumiti ako. Ipapasyal kita sa kuta natin. Ang mga pader ay gawa sa reinforced concrete, at ang remote control gate ay gawa sa 3 cm thick solid steel. Walang sinumang tao o zombie ang makakapasok ng walang mabigat na sandata. Tandaan mo, simula ngayon, walang sinuman ang papayag ang pumasok sa kuta ng walang pahintulot ko. Agad na tanong ni Meng Shanshan, kaya kung may mga nakaligtas na makarating dito, hahayaan na lang natin silang mamatay. Hindi ako agad sumagot, sumama ka sa akin. Sa Apocalypse, maraming tao ang may masasamang balak. Ang kasamaan sa kalikasan ng tao ay lalong lalaki. Alisin mo na ang labis na simpatiya mo sa lalong madaling panahon, o makakasama lang ito sa atin. Kung may mga nakaligtas na hihingi ng tulong habang wala ako, ang buffer zone na ito ang magiging pansamantalang kanlungan nila. Bago ako makabalik, hindi mo dapat papasukin ang sinuman sa kuta, naiintindihan mo. Dadalhin na kita sa food warehouse ngayon. Sasabihin ko sa iyo kung aling mga lugar ng pagkain ang maaari mong ipamahagi sa sarili mong desisyon. Lumingon ako para tingnan ang maglolo at inaktibo ang aking mind's eye sa kanila. Hindi ako nagtitiwala sa kanila, ngunit sa apocalyptic na kapaligiran, kailangang maging alerto. Pagkatapos ay binuksan ko ang storage ring ko. Ang mga sandata ang pinakamahalagang bagay sa apocalypse. Dapat nating tiyakin na nasa sarili nating mga kamay ang mga ito at hinding-hindi mahuhulog sa kamay ng iba. Mabilis na sabi ng matanda, naiintindihan namin iyan. Ngunit sa sandaling iyon, tumunog ang sistema. Nakilala si Meng Shanshan, ang serye ng misyon na, mga dating kasama, ay na-activate. Kinakailangan, hanapin at iligtas ang dating kasamang si Zhang Qi. Gantimpala, 20 puntos pagkatapos makumplito. Sumangkit ang mga mata ko. Nag-aalala ako kung paano hahanapin ang mga dating kasama ko. Ipinagpatuloy ko ang pagtuturo sa maglolo, tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo. Hindi kayo dapat sumuwi kahit kaunti. Mayroon akong gagawin, kaya aalis na ako ngayon. Mabilis na tanong ni Meng Shanshan, Kuya Xiaoyong, saan ka pupunta? Siyempre, para mag-recruit ng mas maraming tao at palakihin ang team natin. Samantala, sa isang KTV, kumakanta si Zhang Qi kasama ang mga kaklase niya. Lasing siya at pumunta sa banyo. Paglabas niya, nabangga niya ang isang lalaki at isang babae. Tiningnan ng babae si Zhang Qi nang may pagkasuklam. Napakadumi. Mabilis na ikinaway ni Zhang Qi ang kanyang mga kamay bilang paghingi ng paumanhin. Pasensya na, ngunit ang lalaki sa tabi niya ay agad na nagalit at sinipa si Zhang Qi sa sahig. Hayop ka, di ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Nagmadaling lumapit ang isang kaklase para tingnan siya. Ayos ka lang ba, Zhang Qi? Pagkatapos makumpirma na di naman seryoso ang sugat ni Zhang Qi, galit na tinanong niya ang lalaki, bakit mo siya sinaktan? Oh, may lakas ka ng loob na sagutin ako. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng tulad mo. Pagkatapos ay binuhat niya ang kaklaseng lalaki. Mabilis na humingi ng paumanhin si Zhang Qi. Kuya, kasalanan namin ang lahat. Huwag mo po siyang saktan. Napansin ng manager ang sitwasyon. Isa pang away, di talaga sila mapatahimik. Nagmadali siyang lumapit. Mga ginoo, pakiusap, huminahon po kayo. Pita, sino ka ba sa tingin mo? Alam mo ba kung sino ako? Kahit ang boss ninyo di maglakas loob na hawakan ang damit ko. Ilabas mo ang boss ninyo ngayon din. Paano siya di nagpakita ng respeto sa akin? Sa tingin ko, di na niya gustong patakbuhin ang KTV na ito. Habang nag-aaway sila, mabilis na. Sinabi ng manager kina Zhang Qi at sa mga kaibigan niya na bumalik na. Kuya, pakiusap, huminahon muna kayo. Di nagtagal, bumalik si Zhang Qi at ang kaibigan niya sa kanilang private room, na mukhang gusot. Nagtanong ang isang taong nagngangalang Chen Chong, anong nangyari sa inyo? Para kayong hinahabol ng aso. Wala kang ideya, nakabangga kami ng isang gangster papunta sa banyo. Lasing siya at gustong saktan kami. Salamat sa mabilis na pag-iisip ng manager, nakatakas kami sa pambubugbog. Pita, kailan pa naging duwag ang mechanical engineering class 3 natin?
Tatawagan ko lahat ng mga lalaki sa departamento natin. Di ako naniniwala na di natin siya kayang labanan. Mabilis na ikanaway ni Zhang Qi ang kamay niya para pigilan siya. Huwag na, malapit na tayong mag-graduate. Huwag na tayong gumawa ng gulo para sa sarili natin. Hayaan na lang natin na tumugtog ang musika. Ngunit sa sandaling iyon, ang pinto ng private room ay sinipa ng may bang. Ang parehong grupo ng mga tao ay pumasok ng galit na galit, at ang manager ay bagbog sarado. Natulala sina Zhang Qi at ang mga kaibigan niya. Tinuro ng gangster si Zhang Qi. Tama, sila nga. Mga kapatid, dakpin sila. Ang manager ay nakaupo lang sa gilid ng walang magawa. Gustong tumayo ni Chen Chong, na nasa tabi ni Zhang Qi, para ipagtanggol sila. May lakas ka ba ng loob na hayaan akong tumawag muna? Ngunit hindi pumayag ang gangster. Kumuha siya ng isang bote ng alak sa tabi niya. Binigyan ba kita ng pahintulot na magsalita? Pagkatapos, ibinagsak niya ang bote sa ulo ni Chen Chong. Napasigaw si Zhang Qi sa pagkabigla, Chen Chong. Samantala, kararating ko lang sa pasukan ng KTV. Hey, parang mga college student. Malapit nang magsimula ang apocalypse, at may lakas pa rin sila ng loob na kumanta rito. Samantala, si Chen Chong ay bumagsak sa sahig dahil sa bote ng alak, at ang dugo sa sahig ay dumihan ng carpet. Nag-aalalang sumigaw si Zhang Qi, Chen Chong, ayos ka lang ba? Ang lalaki sa tabi niya ay walang pakialam ang ekspresyon. Kumusta na yan, baby? Gumaan ba ang pakiramdam mo? Ngunit ang babae sa tabi niya ay medyo naiinis. Anong gumaan ang pakiramdam? Hindi naman siya ang nakabangga sa akin. Tinuro ng lalaki si Zhang Qi. Itong bata ang nakabangga sa iyo, tama. Biglang kinuha ni Chen Chong ang isang ashtray mula sa coffee table, ngunit agad siyang pinigilan ng tauhan ng lalaki. Hayop ka, may lakas ka ng loob na lumaban. Lalo pang nagalit ang lalaki. Mukhang may lakas ka ng loob, anak ng pita. Natulala si Zhang Qi. Si Chen Chong ay nawala ng malay dahil sa isa pang bote ng alak. Sa puntong ito, hindi na kinaya ni Zhang Qi at sumugod siya sa lalaki. Ngunit ang isa pang kaklase ay nanginginig na sa takot. Inutusan ng lalaki ang mga tauhan niya na patayin sila. Ngunit walang nakapansin na biglang bumahing ang manager, at lumabas ang sipon mula sa ilong niya. Habang nakikipag-away si Zhang Qi sa ilang tauhan, ang mga mata ng manager ay biglang nanlamlam, at dalawang linya ng itim na dugo ang damaloy mula sa kanyang mga mata. Pagkatapos, nang may ugong, sumugod siya sa mga tauhan at kinagat ang balikat ng mahabang buhok na lalaki. Galit na galit ang mahabang buhok na lalaki. Aso ka ba? Bitawan mo ako. Tulungan ninyo akong tanggalin ang asong ito. Ang ikatlong lalaki ay lalo pang natulala at may hitsura ng takot sa kanyang mukha. Ngunit ang lakas ng manager ay napakalaki kaya kinagat niya ang balikat ng mahabang buhok na lalaki at ayaw siyang bitawan. Hindi siya matanggal ng dalawa kahit anong pilit nila. Ngunit sa susunod na segundo, biglang lumingon ang manager at kinagat ang tauhan sa likod niya sa braso, at itinumba siya sa sahig. Baliw na ang taong ito, napakalakas niya. Ngunit sa sandaling iyon, hinawakan ko ang leeg ng manager at binuhat siya ng mataas sa hangin. Pagkatapos, nang may reverse grip, ibinagsak ko siya. Iminumungkahi ko na tumigil na kayong lahat ngayon din. Ang baliw na manager na kasing lakas ng baka ay itinumba ng batang ito sa isang kamay. Malamig na tanong ng lalaki, sino ka? Hindi ko siya pinansin at tumingin kay Zhang Qi sa likod ko. Wala sa inyo ang nakagat, tama. Sumagot si Zhang Qi, hindi, bakit? Agad kong sinabi kay Zhang Qi, sumunod ka sa akin. Ngunit hinawakan ng lalaki ang balikat ni Zhang Qi. Sa tingin ko, hindi pa siya maaaring umalis. Hindi pa tayo tapos. Sa sandaling iyon, umubo ng ilang beses ang mahabang buhok na lalaki at sinabing, Kuya, nahihilo ako. Akala ng lalaki ay lumala ang sipon niya. Malamig ko lang na tiningnan ang mahabang buhok na lalaki. Pagkatapos ay sinabi ng mahabang buhok na lalaki, nagsipon lang ako kaninang hapon, pero ngayon, masama na ang pakiramdam ko. Agad kong tinanong, nakagat ka ba sa balikat niya? Sumagot ang mahabang buhok na lalaki, oo, bakit? Agad kong napagtanto na masama na ang sitwasyon. Malamang na infected na ang taong ito, at ngayon, nakagat pa siya malapit sa ulo niya. Malamang na mag-mutate siya sa maikling panahon.
Nang walang salita, kinalagkad ko ang manager sa banyo. Tinanong ng lahat, anong ginagawa mo? Ngunit hindi ko sila pinansin at itinapon ang manager sa loob. Kahit anong pagpupumiglas niya, wala itong silbi. Sa kabutihang palad, ito ay simula pa lang. Pagkatapos ay pumalakpak ako at tiningnan ang natulala na si Zhang Qi. Ang isang nakamamatay na aura ay sumabog mula sa katawan ko. Pagkatapos, kinuyam ko ang aking mga kamao at sumugod. Hinawakan ko ang kanyang mukha at ibinagsak siya sa sahig, na binasag ang sahig. Galit na sumugod ang mahabang buhok na lalaki. Hayop ka, naghahanap ka ng kamatayan. Ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na makalapit. Siniko ko siya sa bibig, tinanggal ang kanyang mga ngipin at itinumba siya sa sahig. Ang mahabang buhok na lalaki ay nakahiga sa sahig na nangangatol ng sandali, pagkatapos ay bumula ang kanyang bibig at nawala ng malay. Nagtanong ang isang tauhan, hindi tama yan, bro. Paanong isang suntok lang, inatake na siya. Bigla akong sumigaw, sino pa ang gustong subukan ang kamao ko? Kung di ka kumbinsido, lumapit ka. Pagkatapos ay naginat ako ng kaunti at sinenyasan sina Zhang Qi at ang kaklase niya na maghintay sa labas. Ngunit sa pagdating pa lang nina Zhang Qi at ng mga kaibigan niya sa pinto ng private room, aalis na rin ang lalaki at ang mga tauhan niya, ngunit hinaharangan ko sila sa silid. Tinanong ako ng lalaki, anong ginagawa mo? Tiningnan ko siya ng may pagkasuklam. Uminom ka ng kaunti at di mo na alam ang sarili mong pangalan, di ba? Muntik mo nang ipapatay ang kapatid ko rito. Galit na sinabi ng lalaki, anong pinagsasabi mo? Tumabi ka sa dinadaanan ko. Binigyan ko ang lalaki ng isang matinding tulak, na nagpatamba sa kanya sa sahig. Hayop ka, patay ka ngayon. Ngunit wala akong pakialam. Isinara ko ng malakas ang pinto. Ang pagmumura sa akin mula sa loob ay walang katapusan. Pita, buksan mo ang pinto. Sa sandaling iyon, nagtanong ang isang staff ng KTV kung kailangan ko ng tulong. Sinabi ko sa kanila, kailangan ninyong i-lock ang pintong ito. Walang sino man ang pinapayagang buksan ito. Pagkatapos ay tumawag kayo ng pulis at ospital. Sabihin ninyo na may pasyente ng frenzy flu sa silid na ito. Naguluhan ang staff. Anong frenzy flu? Nang makita ang kanyang pag-aalangan, sumigaw ako, tigilan mo na ang mga kalokohan at gawin mo na lang. Pagkatapos ay ipinalock ko sa staff ang pinto mula sa labas at sinenyasan sina Zhang Qi at ang iba pa, tara na. Sobrang naguluhan ng staff. Ang gulo sa private room ay sobrang tindi. Gusto niyang buksan ang pinto. Nagtanong ang isang kasamahan, anong nangyayari? Sinabi ng isang customer na may pasyente ng frenzy flu sa loob. Nagulat ang kasamahan. Talaga bang may frenzy flu? Agad siyang naghanda na pumunta sa monitoring room at pinaalalahanan siya na huwag buksan ang pinto. Ngunit pagdating niya sa monitoring room at tiningnan ang screen, siya at ang iba pa ay natulala. Ang eksena sa private room ay nakakakilabot. Tumawag kayo ng pulis. Tumawag kayo ng pulis. Bilasan ninyo at tumawag ng pulis. Agad kong sinabi kina Zhang Qi at sa iba pa, tara na, hindi ito lugar para manatili. Pagkatapos ay pinaandar ko ang sasakyan. Naguluhan pa rin si Zhang Qi. Kuya, bakit mo ako tinulungan? Parang hindi tayo magkakilala. Sumagot ako, inupahan ako para protektahan ka. Hindi mo kailangang magtanong kung sino ang nag-upa. Biglang nagtanong ang kaklase ni Zhang Qi, Kuya, totoo ba yung frenzy flu na binanggit mo? Hindi ba't binura na iyon sa internet at sinabing hindi ito umiiral? Sumagot ako ng kalmado, ang nangyari ba sa silid na iyon kanina ay guni-guni? Kung gayon, kuya, may lunas ba sa frenzy flu na ito? Agad kong sinabi ng seryoso, ang sakunang ito ay hindi lilipas, at lalo lang itong lalala. Ang buong mundo ay pumasok na sa apocalyptic stage. Sa sandaling iyon, may mga sigaw mula sa labas ng bintana. Tumingin sila sa labas at nakita ang isang pasyente ng frenzy flu na umaatake sa isang passerby. Tanging sa ganoon lang sila naniwala sa pag-iral ng frenzy flu. At ito ay isang maliit na sukat, localized na paglaganap pa lang. Ang karamihan ng mga tao ay nasa incubation period pa. Hindi magtatagal at magiging malakihang, wala ng kontrol na sitwasyon ito. Kaya, simula ngayon, kung gusto ninyong mabuhay, kailangan ninyong makinig sa akin. Sumang-ayon silang lahat ng sabay-sabay.
Sa sandaling iyon, nag-prompt ang sistema, ang misyong, mga dating kasama, ay nakompleto. At mayroon na akong 20 puntos. Dapat kong tingnan kung anong mga bagong gantimpala ang na-update sa shop. Sugar, oil, and protein supply crate, 5 puntos arm deterrence supply crate, 5 puntos manual refresh, 2 puntos ang apocalypse cultivators crate ay nandoon pa rin. Mukhang para ma-refresh ito, kailangan ko itong ibenta o gumastos ng puntos para ma-refresh ito ng mano-mano. Ang iba pang mga crate ay mukhang kapaki-pakinabang at hindi mahal. Nagpasya akong ipagpalit ang lahat ng ito pagbalik ko sa kuta. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ko dahil may isang mapanlinlang na problema na kailangang harapin. Sa nakaraan kong buhay, si Zhang Qi ay ipinagkanulo ng isang roommate, na nagresulta sa pagkamatay ng ilang tao sa kamay ng mga zombie. Tanging si Zhang Qi lang ang pinalad na makaligtas. At sino ang nagiging sanhi ng pagkamatay ng iba? Samantala, kasama si Kui Jing. Honey, kumusta na sayo? Kailan mo ipapadala ang mga supply na ipinangako mo? Masyadong magulo sa labas, di ako nangangahas na pumunta sa supermarket mag-isa. Sumagot si Li Shakshong, agad, baby. Ipapadala ko ang mga ito sa sandaling matapos ko ang ginagawa ko. Ngunit sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto sa likod ni Kui Jing, na nagpatalon sa kanya sa takot. Ibinaba niya ang telepono at pumunta sa pinto. Tumingin siya sa peephole, nakita niya na ito ay ang matalik niyang kaibigan, si Wen Shuya. Bakit ang lakas mo kumatok? Sinusubukan mo ba akong takutin hanggang sa mamatay? Hindi sumagot si Wen Shuya, ngunit sinabing, si matandang Liu mula sa unang palapag ay dinala kaninang umaga. Nagtanong si Kui Jing, paano siya dinala? Sabi ni Wen Shuya, sa isang police car at isang ambulance. Kaya pala ang ingay sa ibaba kaninang umaga. Mukhang hindi lang pala chismis ang frenzy flu. Naipadala na ba ni Li Shakshong ang mga supply na ipinangako niya sa iyo? Sumagot si Kui Jing, hindi pa. Sabi ko sa iyo, walang lalaking mabuting tao. Tawagan mo siya ngayon din. Sabihin mo sa kanya na maraming supply na inimbak si Jiang Xiaoyong, na maaaring magpayaman sa kanya sa panahon ng pandemya. Naguluhan si Kui Jing. Paano mo nalaman? Sabi ni Wen Shuya, pagkatapos akong paalisan ni Jiang Xiaoyong noong huling beses, nag-arrange ako ng isang SIM para sundan siya. Truck ng supply ang pumupunta sa lugar niya bawat ilang araw. Doon lang napagtanto ni Kui Jing, mukhang alam na ni Jiang Xiaoyong ang tungkol sa pandemya noon pa man. Sabi ni Wen Shuya, hindi nakakagulat. Di ba't alam din ni Li Shakshong ang tungkol dito mula sa simula? Makinig ka sa akin, tawagan mo siya ngayon. Kung mas maaga nating magawa ito, mas maraming pera ang maibibigay sa atin ni Li Shakshong. Samantala, ibinalik ko sina Zhang Qi at ang iba pa sa base. Nang makita ang apocalyptic fortress sa harap nila, lahat sila ay nagulat. Ito ay masyadong sobra, parang isang kuta. Ngumiti ako. Ang unang reaksyon ng lahat ay pareho. Si Uncle Sheng at Shanshan ay sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Xiaoyong, sa wakas ay nakabalik ka na. Ayos ka lang ba? Sumagot ako, ayos lang ako. Uncle Sheng, Shanshan, ito ang mga bagong miyembro na ibinalik ko. Sila si Zhang Qi at ang mga kaklase niya. Simula ngayon, sila ang magiging mga kasama natin. Itong dalawa ay sina Uncle Sheng at Shanshan. Sana magkasundo kayong lahat. Uncle Sheng, pakiusap, ipakita sa kanila ang base at ipaliwanag ang mga alituntunin at impormasyon natin. Ang may salamin ay awkward na tumawa. Bakit pakiramdam ko ay nasa Northern Myanmar ako? Sa sandaling iyon, si Ying, na nasa likod nila, ay biglang nagsalita. Pwede mo ba kaming bigyan ng mga sandata muna? Para magkaroon kami ng lakas na ipagtanggol ang lugar na ito ng sama-sama. Tiningnan ko siya ng malamig. Sinenyasan ng may salamin, Ying, huwag kang magmadali. Kaka-rating lang natin. Kailangan muna nating makuha ang tiwala nila. Sumagot ako ng kalmado, huwag kang mag-alala, bibigyan ko kayo ng mga sandata sa loob ng ilang araw. Sa paraan, ang mga sugat ng kaklaseng ito ay medyo seryoso. Dalhin natin siya sa infirmary para maobserbahan muna. Pagkatapos, naglinis na sina Zhang Qi at ang iba pa. Napakaginhawa. Sa sandaling iyon,
Malamig na nagtanong si Yiming, salamat, bakit mo ako pinigilan kanina? Kung hindi mo ako pinigilan, baka binigyan na niya tayo ng mga sandata. Ang tono niya ay puno ng di pagkakontento. Ang sitwasyon natin ngayon, sa madaling salita, ay pinoprotektahan tayo. Sa mas malinaw na salita, ikinukulong tayo rito. Sabi ng may salamin, hindi mo masabi yan. Pagkatapos ng lahat, iniligtas niya tayo. Mabilis na namagitan si Zhang Qi. Hindi ba't sinabi niya na may nag-upa sa kanya para protektahan tayo? Sumagot si Yiming nang may pagkasuklam, anong background niya? Bakit niya tayo iniligtas? May nag-upa sa kanya. Sino ang nag-upa? Hindi niya sasabihin. Sino ang nakakaalam kung ano ang pinaplano niya? Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay naging sobrang lamig. At tingnan mo ang kanyang ugali sa ating Bro Chong. Sabi niya ay nasa infirmary siya para maobserbahan, ngunit ang infirmary na iyon ay mas mukhang bilangguan. Sino ang nakakaalam kung may ilang malalaking lalaki na naghihintay kay Bro Chong sa loob? Baka naani na ang mga bato niya pagpasok pa lang. Kaya, mga kapatid, kailangan nating maunahan. Ngunit agad na tinanggihan ng may salamin ang kanyang ideya. Paano kung mali tayo sa kanya? Hindi ba't magiging utang na loob na di natin kayang bayaran yun? Ngunit si Yiming ay mapanghamak. Mas gugustuhin kong ipagkanulo ang mundo kaysa ipagkanulo ako ng mundo. Kung totoo ang sinabi ni Xiaoyong, kung gayon, bakit hindi na lang natin agawin ang kuta na ito para sa sarili natin? Iyon lang ang paraan para maging nasa kontrol, tama. Bukod kay Xiaoyong, mayroon lang isang matanda at isang estudyanteng babae dito. Kaya natin silang talunin ngayon habang wala si Xiaoyong. At ang estudyanteng babae ay medyo maganda, maaari nating, hehe. Biglang naging sobrang tahimik ang kapaligiran. Hindi maisip ni na Zhang Qi at nang isa pa na magkakaroon siya ng ganoong pag-iisip. Mabilis na ikanaway ni Yiming ang kamay niya. Ayos lang, huwag kayong masyadong kinakabahan. Nagpapatawa lang ako sa inyong dalawang baliw. Yiming, huwag mo akong takutin. Hindi pa man din nagsisimula ang apocalypse, at nagpaplano ka na ng mga bagay na labag sa batas. Sumagot ang may salamin, kung gusto niya talagang anihin ang mga bato natin, pwede niya na lang tayong ikulong ngayon. Pagkatapos ng lahat, may baril siya, tama. Sa ngayon, tapos na silang maghugas ang tatlo. Si Yiming, na nasa likod nila, ay ngumiti ng masama. Isang grupo ng mga baliw na di sulit pagplanuhan. Sa isang magulong mundo, kailangang maging walang awa. Pag nagtagumpay ako, kayong dalawa ang magiging alipin ko habang buhay. Samantala, tinawag ko sina Uncle Sheng at Shanshan sa loob. Sabi ni Uncle Sheng, naayos na sina Zhang Qi at ang iba pa. Ang may mas seryosong sugat, si Chen Chong, ay nasa infirmary pa. Gaya ng inutos mo, ang mga pinto at bintana ay nakalok lahat. Salamat sa hirap mo, Uncle Sheng. Magpahinga na kayo ni Shanshan. May maaaring mangyari bukas. Habang aalis siya, seryoso kong pinaalalahanan si Uncle Sheng, maliban kina Zhang Qi at Chen Chong, kailangan mong maging maingat sa iba pang dalawang kaklase. Pakiramdam ko, isa sa kanila ay isang taksil. Pagkatapos ayusin ang lahat, pumunta ako sa warehouse ng mag-isa at binuksan ang sistema shop. Ipapalit ko muna ang mga crate na ito at tingnan kung ano ang makukuha ko. Nang may ding mula sa sistema. Matagumpay na naipalit ang Apocalypse Cultivator Supply Crate. Matagumpay na naipalit ang Sugar, Oil, and Protein Supply Crate. Matagumpay na naipalit ang Weapon Deterrence Supply Crate. Kasalukuyang natitirang puntos, 8. Nakuha, 50 butil ng mais, 200 kilo ng starch sausages, 100 kilo ng baboy na may preserved vegetables, 50 kahon ng old-style na pickled cabbage noodles, 1,500 rounds ng 9 mm na bala. Sa kabuuan, ang mga gantimpalang ito ay medyo maganda. Kahit na hindi sila maihahambing sa paggastos ng pera ng malaya ngayon, sa malapit na hinaharap kung saan ang mga mapagkukunan ay sobrang salat, ang mga gantimpalang ito ay isang royal flush. Samantala, sa kalsada sa labas ng kuta, 3 sasakyan ang bumibilis patungo sa amin. Dumating sila sa tarangkahan ng kuta. Ayon sa address, ito ang lugar. Isang grupo ng mga siga, na pinamumunuan ng isang lalaking nakaitim na suit, ang may hawak na pamalo at nagmumura.
Biglang nagbigay ng utos ang lalaking nakasuot, ito na, basagin nyo na. Sinimulan ng mga siga na basagin ang tarangkahan ng walang habas. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, napansin nilang may mali. Boss, baka 1 pulgada ang kapal ng pintuan na ito. Hindi natin ito mababasag sa kung ano ang mayroon tayo. Nagmura ang lalaking nakasuot, sumpa, sino ang gumagamit ng ganito kakapal na pinto? Mukhang kailangan nating ilabas ang mabigat na gamit ngayon. Kumuha siya ng malaking kahon mula sa trunk, at sa loob ay maayos na nakasalansan ang mga Molotov cocktail. Agad na nagsimulang magbato ang mga siga sa kuta. Nagsimulang masunog ang lupa ng kuta. Ang makapal na usok at malakas na apoy ay agad na ginawa itong isang dagat ng apoy. Habang parami ng parami ang mga Molotov cocktail na ibinabato, nagmadali si Shanshan at ang iba pa upang apulahin ang apoy gamit ang tubig. Tama si Kuya Xiaoyong. Hindi pa ganap na dumating ang sakuna, at nangyayari na ang mga matinding sitwasyon. Lumabas kami ng matanda na may mga rifle. Nais kong makita kung sino ang ganoong katanga na pumunta dito upang mamatay. Sabi ni Tio Sheng, mukhang pamilyar ang taong ito, at sa tingin ko ay nakita ko na ang kotse na iyon sa isang lugar. Ay, tama, Xiaoyong, siya ang lalaking nakipaglaban sa atin sa highway. Tama, siya nga, nakita rin ako ng lalaking may bigot sa watchtower. Boss, lumabas na sila. Agad siyang nagbigay ng utos, tama, ito ang munting pilyo na ito. Lumabas ka rito, o susunugan ko ang bahay ng aso mo ngayon din. Nang makita ang kanyang nakakatawang pag-uugali, nag-smirk ako, binibigyan kita ng 5 minuto. Kunin mo ang mga aso mo at lumayas ka rito. Galit na galit ang mga siga sa ibaba. Munting pilyo ka, ano ang sinabi mo? Malamang hindi mo alam kung sino ang boss namin. Huwag nang makipag-usap sa bata na ito. Ilabas ang 2 kahon pa ng Molotov cocktail. Ngunit sa sandaling iyon, naglabas ang sistema ng isang bagong misyon, normal threat, ang base ay inaatake. Mangyaring alisin ang banta sa lalong madaling panahon. Gantimpala, 10 puntos. Tinanong ako ni Tio Sheng kung ano ang gagawin, kung magpapaputok ba ng warning shot. Agad kong sinabi na hindi na kailangan. Ang mga lalaking ito ay halatang mga scumbag mula sa lipunan. Nang ahas silang magsunog bago pa man tuluyang gumuho ang kaayusan. Ang pagpapabuhay sa mga scumbag na ito ay hindi lamang makakasakit sa mas maraming inosenteng tao kundi magbabanta rin sa ating kaligtasan. Kaya, pinindot ko ang trigger ng walang pag-aalinlangan. Naputol ang braso ng isang siga, at sumigaw siya sa sakit, ang braso ko. Ang braso ko, nag-smirk ako, sa tingin ko ay namali ako. Matagal na akong nabubuhay sa mapayapang buhay, kinakalawang na ang aking marksmanship. Sumpa, boss, may baril sila. Umatras, 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 munting pilyo ka, maghintay ka lang. Ngunit wala akong balak na hayaan silang umalis. Ang negosyo ngayon ay negosyo ngayon. Ayaw kong maghintay. Sa sandaling nagsalita ako, ilang bala ang lumabas, tumama sa dibdib at ulo ng ilang siga. Nagawa ng iba na tumakas patungo sa kanilang kotse. Magmaneho, magmaneho, fair na, gagawin kong hilingin ng bata na iyon na sana ay hindi na lang siya ipinanganak. Pinaalalahanan ako ni Tio Sheng, sinusubukan nilang tumakas sa kotse. Senadoryasan ko siya, huwag kang mag-alala, kaya mayroon akong automatic rifle. Nagpaputok ako ng sunod-sunod na bala, na ginagawang parang bahay pukyutan ang bubong ng kotse. Pagkatapos ay mahusay akong nag-reload, na ikinagulat ni Tio Sheng. Ang proficiency na ito sa hip firing at reloading kahit sa panahon ng aking serbisyo militar, malamang ay hindi ko ito magagawa tulad ni Xiaoyong. Ano ang background niya? Matapos ang sunod-sunod na rat-a-tat-tat, tuluyan ng tumahimik ang mga scumbag, lahat ay binaril at napatay ko. Tio Sheng, kunin mo sina Zhang Qi at ang iba pa. Ipalinis mo sa kanila ang battlefield. Ngunit pagkatapos ay naisip ko na hindi iyon magandang ideya. Nasa mga unang yugto pa lang kami ng sakuna. Mas magiging maganda kung hahayaan na lang silang maging mga zombie at gagamitin sila para mag-ensayo sina Zhang Qi at Shanshan. Sinabi ko kay Tio Sheng, huwag na lang, hayaan mo na lang silang nakahiga sa kalsada. Samantala, sa labas ng Apocalyptic Fortress, ilang kotse ang mabilis na nagmamaneho patungo sa akin.
Siya iyon, si Li Shaoxiong. Nandoon na ba tayo? Kasama niya si Qi Jing at Wen Shuya. Ngumiti si Wen Shuya. Ang susunod na intersection. Galit na galit si Qi Jing. Nagsusuot ka ng ganitong pag-arte tuwing nakikita mo si Li Shaoxiong. Sa tingin mo ba ay hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo? Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Li Shaoxiong sa kotse. Ipapart ko ang kotse ko dito. Baby, magpadala ka sa akin ng mensahe kapag nakapasok ka na. Lumabas si Qi Jing sa kotse at hinayla si Wen Shuya. Shuya, sumama ka sa akin. Nag-aatubili si Wen Shuya. Kailangan ba akong pumunta? Oo naman. Paano ko malalaman kung aling pabrika ito? Senadorya-san siya ni Wen Shuya, diretso ka lang, 2 intersection pa. Ngunit hinayla siya ni Qi Jing palabas. Tigilan mo na ang kalokohan, tara na. Hoy, huwag mo akong hilahin, nasa bag ko pa ang telepono ko. Matapos umalis sina Qi Jing at Wen Shuya, agad na inutusan ni Li Shaoxiong ang kanyang mga tauhan, maghanda ang lahat. Pagkasimula ko ng kotse, sumunod kayo. Kinuha ng nangungunang siga ang kanyang walkie-talkie at sumagot, Roger. Maghanda ang lahat. Hoy, Jingjing, bakit mo pa ako kailangang hilahin? Tiningnan siya ni Qi Jing nang may paghamak. Pareho tayong matandang lobo. Sa tingin mo ba ay maloloko mo ako sa iyong mga maliliit na panlilinlang? Hoy, Jingjing, inapi mo ako. Nagdamit ako ng maayos para lang matiyak na mahahawakan natin ang loser na iyon na si Jiang Shaoyong. Pagkatapos ng lahat, alam niya ang tungkol sa iyo at kay Li Shaoxiong. Ngunit sa sumunod na segundo, natigilan silang dalawa. Ano ang nangyayari sa unahan? Nang makita ang mga bangkay sa buong lupa, natakot sila. Ano ang nangyari dito? Nagkaroon ba ng putukan? Hindi tama iyon, Jingjing. Paano namatay ang lahat ng mga taong ito? Baka dapat na tayong bumalik. Ngunit mula sa mga mantsa ng dugo, ang mga taong ito ay matagal nang patay. Maaari bang naglaban ang 2 grupo para sa mga supply? Hindi ba ibig sabihin yan ay nasa gulo si Jiang Shaoyong? Hindi malaking kawalan kung patay na siya, ngunit nagtataka ako kung nandoon pa rin ang mga supply. Ngunit patuloy na gustong bumalik ni Wen Shuya at ipatingin kay Li Shaoxiong at sa iba pa. Ngunit Senadorya-san siya ni Qi Jing, huwag kang matakot. Paimpol tayong lumusot at tingnan kung nakakandado ang gate ng pabrika. Sumpa, ang gate na ito ay napakatibay. Wala tayong makikita sa loob. Ibig sabihin ba niyan ay okay si Jiang Shaoyong? Ngunit sa sumunod na segundo, isang boses mula sa tore ang nagpagulat sa kanila. Sino kayong dalawa? Ano ang ginagawa ninyo dito? Si Shanshan iyon na may hawak na sandata. Mabilis na sinabi ni Wen Shuya, kami ay mga kaibigan ni Jiang Shaoyong. Ito ang girlfriend ni Jiang Shaoyong. Agad na nagulat si Shanshan sa akin, Kuya Shaoyong, may 2 dalaga sa labas. Ang isa sa kanila ay nagsasabing siya ang girlfriend mo. Galit na galit si Qi Jing na nagngit-ngit siya. Alam ko na. Kaya pala nagbago ang ugali ng bastard na ito. Nakakita siya ng bagong girlfriend. Ngunit Senadorya-san, siya ni Wen Shuya, kailangan mong magtiis. At ang batang babae na iyon sa itaas ay may crossbow. Kaya ba ni Li Shaoxiong at ng kanyang mga tauhan iyon? Senadorya-san ni Qi Jing, huwag kang mag-alala, nagdala si Li Shaoxiong ng ilang handgun. Hanggat mabuksan natin ang pinto, mapapatay niya si Jiang Shaoyong. Sa sandaling iyon, lumapit ako. Ano ang ginagawa ninyo dito? Habang nagsasalita ako, inactivate ko ang mind's eye. 2 hostile na ekspresyon ang lumitaw sa itaas ng kanilang ulo. Mabilis na ipinaliwanag ni Wen Shuya, "Oh, Kuya Shaoyong, magkaibigan naman tayo. Hindi ba kami pwedeng pumunta at bisitahin ka? Napakagulo sa labas, pareho kaming nag-alala para sa iyo. Hindi ka ba nag-alala para sa amin?" Nag-smirk ako. Nag-alala para sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, ang bastard na iyon na si Li Shaoxiong ay nasa malapit, tama. Nagdala siya ng maraming tao at sandata upang hintayin ako, tama ba? Nagulat ang dalawa. Paano nalaman ni Jiang Shaoyong ng ganoon kaliwanag? Ngunit hindi ko sila binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Ilang bala ang lumabas. Jiang Shaoyong, nababaliw ka na ba? Paano ka nang ahas na barilin ako? Senadorya-san ni Wen Shuya, Qi Jing, kumalma ka. May sandata ang lalaking ito. Paano kung? Ngunit wala nang pakialam si Qi Jing.
Ano ang dapat katakutin? Sa tingin mo ba ay mangangahas siyang barilin at patayin ako? Nag-smirk ako. Barilin at patayin ka. Masyadong madali iyon para sa iyo. Pagkatapos kong magsalita, isang pakiramdam ng krisis ang bumalot sa kanilang mga puso. Nang lumingon sila, nakita nila na ang mga naunang bangkay ay lahat ay nagbago, tumatayo ng isa-isa. At iyon ang aking layunin. Nais kong mamatay sila sa kanilang mga kamay. Nagroar ang zombie horde at sinugod si Kuijing at ang isa pa. Mabilis silang lumingon at tumakas, hindi nakakalimutang tawagan si Li Shaoxiong sa kotse. Li Shaoxiong, iligtas mo kami. May mga zombie sa lahat ng dako. Nagulat din si Li Shaoxiong. Sumpa, paano biglang lumitaw dito ang mga pasyente ng frenzy flu? Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan, umatras. May frenzy flu, mabilis na umatras. Ganap niyang binaliwala si Kuijing at ang isa pa na hinahabol ng mga zombie. Li Shaoxiong, bastard ka. At karaniwan ay napakahusay kung naglilingkod sa iyo. Ayaw kong mamatay dito. Inihagis niya ang kanyang backpack kay Wen Shuya. Witch ka, mamatay ka na. Nawalan ng balanse si Wen Shuya, nadulas at bumagsak sa lupa na may thud. Napuno siya ng kawalan ng pag-asa, tanging magagawa ay panoorin habang ang zombie horde ay sumusugod sa kanya at pinunit siya na parang pagkain. Kuijing, witch ka. Bastard ka, hindi ka mamamatay ng maayos. Ngunit walang pakialam si Kuijing sa kanyang buhay o kamatayan. Kusa mong ginawa iyan sa sarili mo. Hindi mo pwedeng sisihin ang sinuman. Tinatakpan na ni Shanshan ang kanyang bibig sa takot. Biglang nag-prompt ang sistema, normal threat completed, 10 puntos nakuha. Pagkatapos ay naglabas ito ng isang bagong misyon, street cleaning, nangangailangan ng paglilinis sa mga infected at halimaw na gumagala sa labas ng stronghold. Noon lang napagtanto ni Shanshan na ang mga lalaking iyon ay naging mga zombie mula sa manipis na hangin. Ipinaliwanag ko sa kanya, pumasok na tayo sa opisyal na apocalypse ngayon. Naglalaman ang hangin ng malaking halaga ng otherworldly infectious sources. Ang mga nakalantad na bangkay ay mabilis na magiging mga zombie. Kahit ang mga sugatan at mahinang nabubuhay na tao ay may mataas na panganib ng mutation. Ngayon, pumunta ka at ipaalam sa lahat na magpulong. Nakita ng lahat ang nangyayari sa labas. Kaya, sa susunod na ilang araw, maliban kung kinakailangan, subukang manatili sa loob. Isara ng mahigpit ang mga pinto at bintana, at hayaan ang inyong mga katawan na unti-unting umangkop sa infectious source. Maaari nitong lubos na mabawasan ang panganib ng mutation. Nag-alala si Zhang Qi. Kung gayon, paano si Kuya Chong? Samantala, sa isolation room, ang mga braso ni Kuya Chong ay lumalaki na may mga asol na ugat, at nanginginig siya at nagkikilig. Ang kanyang mga daluyan ng dugo ay mabilis na kumakalat sa loob ng kanyang katawan. Samantala, sa mundo ng tao, tiningnan ni Zhang Shengji ang labas ng bintana sa mga tao. Mukhang magulo na sa labas ngayon. Kailangan kong pumunta sa warehouse ngayong gabi upang dalhin pabalik ang natitirang mga supply. Xiao Li, ikaw at si Shuai Shuai ay maghintay sa akin sa bahay. Huwag buksan ang pinto para sa sinuman maliban sa akin. Ngunit pagkatapos niyang magsalita, may kumatok sa pinto. Tiningnan ni Zhang Shengji ang pinto ng may kaba. Sino kaya ito sa ganitong oras? Nagsign siya ng siya, at naglakad patungo sa pinto na may hawak na golf club. Isang boses ang narinig mula sa labas, Kuya Z, nandyan ka ba? Nang makita na siyang tao iyon, nakahinga ng maluwag si Zhang Shengji. Oh, siyang tao pala. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto. Ngunit sinalubong siya ng isang matinding sipa mula kay yang tao, na nagpatambo sa kanya sa lupa at pinigil siya. Galit na galit si Zhang Shengji. Yang tao, ano ba ang gusto mo? Ngunit malamig lang siyang tiningnan niyang tao. Yang tao, ano ba ang ibig sabihin nito? Napakabuti ko sa iyo. Kung wala ako, nakuha mo ba ang pera para sa down payment sa isang bahay? Mabuti sa akin. May lakas ka ng loob na sabihin iyon ulit. Sa iyong mga mata, ako ay isang alipors lang. Kumita ako ng ilang pera para sa down payment dahil sa iyo, ngunit kumita ka ng sapat para sa ilang bahay. Tigilan mo na ang kalokohan. Ibigay mo sa akin ang iyong warehouse key at address ngayon din. Masama ang tingin ni Zhang Shengji kay yang tao. Tiningnan siya niyang tao ng may paghamak.
Mukha kang matigas, ha? Pagkatapos ay hinawakan niya ang buhok ni Xiao Li. Lumapit ka rito. Masamang tao ka, bitawan mo ang nanay ko. Ngunit sinalubong siya ng walang awan na sampal mula kay iyang tao. Munting pilyo ka, nagbago ka na ba sa isang pasyente ng frenzy flu? Sinampal niya ulit siya. Nagroar si Zhang Shengji, bastard ka. Subukan mo ako kung may lakas ka ng loob. Bitawan mo ang asawa at anak ko. Ang pagbibitaw sa kanila ay hindi imposible. Hanggat makikipagtulungan ka, ligtas sila. Dalhin mo kami sa warehouse ngayon din. Walang magawa, kailangan lang sumunod ni Zhang Shengji. Ngunit nang buksan niya ang warehouse, nabigo siyang tao. Agad na tinanong niyang tao, bakit ganoon lang kaliit ang natira? Dahan-daang ipinaliwanag ni Zhang Shengji, hindi ba dahil sa malaking kliyente na nakita mo? Wala nang natira na malapit ng mag-expire at expired na pagkain. Kinuskos niyang tao ang kanyang baba. Jiang Xiaoyong, kung makukuha natin ang mga supply na inipon sa lugar ni Jiang Xiaoyong, hindi ba't maaayos na tayo? Binalaan siya ni Zhang Shengji, payo ko sa iyo na lumayo ka sa kanya. Nakita ko siya nang naghahatid ako ng mga kalakal. May sandata siyang nakatago sa kanyang sinturon. Malamang na alam ng bata na iyon ang tungkol sa apocalypse ng maaga. Ngunit walang pakialam siyang tao. Iyan ang problema mo na dapat alalahanin. Agad na tinanong ni Zhang Shengji, ano ang ibig mong sabihin? Malamig na sinabi niyang tao, ipagpalit mo ang mga supply ni Jiang Xiaoyong para sa kaligtasan ng iyong asawa at anak. Ano sa tingin mo, Kuya Z? Makatarungan ba iyon? Galit na galit si Zhang Shengji, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, wala siyang pagpipilian. Samantala, sa Apocalyptic Fortress, pinangunahan ko ang lahat upang obserbahan ang bawat galaw ni Chen Chong. Si Chen Chong ay nasa bingit ng pagbabago, patuloy na nakikipaglaban at nagre-roar. Iba't ibang ekspresyon ang nakita kina Zhang Qi at sa iba pa. Agad na iminungkahi ni Yiming na patayin siya. Malamig ang aking mga mata sa kanyang mga salita. Kinwestiyon ni Zhang Qi, Yiming, ano ang sinabi mo? Gusto mong patayin si Kuya Chong. Sabi ni Yiming, patay na si Kuya Chong. Kung hindi natin siya haharapin sa lalong madaling panahon, sasaktan niya tayong lahat kung makakawala siya. Ngunit sinabi ni Zhang Qi, hindi. Si Kuya Chong ay kapatid natin. Sumusuko ka na sa kanya nang hindi man lang sumusubok. Sa sandaling iyon, tiningnan ako ni Salamin para sa tulong. Tama si Yiming. Kapag nagsimula na, halos wala ng pagkakataon na gumaling. Kinuha ko ang bal-araw mula sa aking baywang at ibinigay ito kay Yiming. Kunin mo. Nalito si Yiming. Ano ito? Masama ang tingin ko sa kanya. Gusto kong tapusin mo siya ngayon. Nanginginig ang buong katawan ni Yiming. Patuloy kong sinasabi sa kanya, palagi mo nang gusto ng sandata, tama ba? Ngayon, kunin mo ang sandata at hayaan siyang umalis. Nagngit-ngit si Yiming at kinuha ang bal-araw. Sa sandaling iyon, tumayo si Zhang Qi, lumapit, at inagaw ang bal-araw mula sa kamay ni Yiming. Kuya Xiaoyong, ako na lang. Nang ibigay ko ang bal-araw kay Zhang Qi, kinuha niya ito at nagsimulang manginig ang buong katawan niya. Pinaalalahanan ko siya mula sa gilid, mag-isip ka ng mabuti. Paano kung ang lahat ng sinabi ko kanina ay kasinungalingan? Kapag sinaksak mo siya, ikaw ay magiging isang mamamatay tao. Ngunit si Zhang Qi ay napakadeterminado. Nagtiwala ako sa iyo, Kuya Xiaoyong. Ngumiti ako. Kung gayon, gawin mo. Tiningnan ni Zhang Qi ang nakikipaglaban na si Chen Chong sa huling pagkakataon. Itinaas ang bal-araw, at akmang sasaksakin siya sa ulo. Sa sumunod na segundo, biglang tumigil si Chen Chong na nakikipaglaban. Lumabas na sa sandaling papatayin na siya ni Zhang Qi, hinawakan ko ang kanyang braso at pinigilan siya. Nalito si Zhang Qi at tumingin sa akin. Anong problema, Kuya Xiaoyong? Ipinaliwanag ko sa kanya, espesyal ang sitwasyon niya. Mayroon akong iba pang gamit para sa kanya. Lumabas na muna kayong lahat. Lumabas na biglang nakatanggap ako ng system notification. Congratulations sa pagtuklas ng isang rare variant. Pagkatapos ay isinara ko ang pinto at tiningnan ang patuloy na nagre-roar na si Chen Chong. Chen Chong, tama, gumawa si Chen Chong ng gugo na tunog sa kanyang lalamunan. Seryoso ko siyang tiningnan. Mayroon akong napakahalagang misyon para sa iyo, kaya kailangan mong maging masunurin.
Samantala, kasama si Zhang Shengjie, nagmamaneho siya ng kanyang kotse patungo sa akin nang hindi sinasadyang bumangga siya sa isang poste ng telepono. Sumangot si Zhang Shengjie, "Sumpa, napakasamang kapalaran." Sa kabutihang palad, hindi ito malayo. Ngunit hindi niya alam na biglang may lumitaw na zombie sa likod niya. Sinugod nito si Zhang Shengjie at kinagat siya sa braso, na nagpasigaw sa kanya sa sakit. Matapos sa wakas na may tulak ang zombie palayo, lumingon siya at tumakbo pabalik sa kotse, kinuha ang isang steel bar mula sa loob. "Sumpa ka, bastard ka." Binagsak niya ito sa ulo ng zombie. Matapos mapabagsak ang zombie, hindi niya nakalimutang basagin ito ng ilang beses pa. Ngunit di nagtagal, ilang zombie pa ang lumitaw sa likod niya. Napagtanto ni Zhang Shengjie na hindi na siya pwedeng manatili dito at naglakad patungo sa aking kuta. Samantala, sa tarangkahan ng kuta, ilang zombie ang umaangal sa labas. Nang marinig ang ingay, lumabas ako, kinuha ang aking sandata, at pinangunahan ang lahat upang alagaan ang mga zombie na ito. Biglang sinabi ni Shanshan, "Kuya Xiaoyong, napakahirap at hindi komportable sa mga bagay na ito na nakatali sa aking mga kamay." Seryoso kong ipinaliwanag, walang dahilan ng mga zombie, kaya ang kanilang explosive power ay mas malaki kaysa sa isang normal na tao. Napakadelikado. At sa iyong kasalukuyang karanasan sa pakikipaglaban, madali kang masugitan, kaya kailangan mong magsuot ng protective gear. Maaari mo itong tanggalin mamaya kapag mas marami ka ng karanasan. Agad naming nakita ang mga zombie sa harap namin. Maghanda ang lahat, ito ay nasa loob ng sensory range ng mga zombie. Kasabay nito, natuklasan din ng mga zombie ang aming presensya, nag-roar, at sinugod ako. Hindi ko nakalimutang paalalahanan sila, tandaan ang sinabi ko sa inyo. Magbantayan sa isa't isa at panatilihin ang inyong distansya. Madali kong iniwasan ang atake ng zombie. Sinamantala ang pagkamali ng zombie, agad ko silang pinaalalahanan, itutok ang mga templo at ang likod ng leeg. Nagmadali si Salamin na may isang pagsabog ng bilis at hinagupit ang ulo ng zombie. Ngunit sa isang klang, hinawakan ni Salamin ang kanyang palso at sumigaw sa sakit. Sinabi ko sa kanya, ang bungo ng zombie ang pinakamatigas na bahagi. Hindi mo magagawa iyon ng ganoon. Ngunit sa sumunod na segundo, hinawakan ng zombie si Salamin sa leeg at kinagat ang kanyang mahabang kutsilyo. Sumigaw si Salamin, "Cheesy, iligtas mo ako." Ngumiti ako. "Ang iyong defensive posture ay medyo standard. Zhang Qi, kailangan ka ng iyong kasama ngayon." Si Zhang Qi, na may hawak na pamalo, ay lumapit sa likod ng zombie at binagsak ito sa leeg. Sa kanilang pinagsamang pagsisikap, sa wakas ay napasuko nila ang zombie. Hindi masama, hindi masama. Nagsisimula na kayong magmukhang isang bagay ngayon. Ngunit hindi niya alam na biglang may lumitaw na zombie sa likod ko. "Kuya Xiaoyong, paano kami gumawa?" Ngunit sa sumunod na segundo, natigilan siya. Ang zombie ay sumugod na sa likod ko. Sumigaw si Zhang Qi, "Kuya Xiaoyong, mag-ingat ka." Sa sandaling sasaksakin na ng zombie ang aking balikat, sa sumunod na segundo, madali ko itong napasuko. "Nakalimutan mo ba ang sinabi ko sa iyo? Hindi mo dapat pabayaan ang pag-obserba sa iyong paligid sa lahat ng oras." Nagulat ang iba. Hindi nila inaasahan na madali kong mapapasuko ang isang zombie. At tungkol kay Zhang Shengjie, nakalusot na siya sa labas ng kuta. Hindi ko inaasahan na mayroong napakaraming zombie sa lugar na ito. Naalagaan na ba ang lalaking iyon na si Zhang Xiaoyong? Ngunit pagkatapos ay narinig niya ang ilang tao na nag-uusap. "Kailangan ng likod ng iyong kasama ang iyong suporta. Tama iyan, kailangan mong laging maging mapagbantay." At agad na nakilala ni Zhang Shengjie ang aking boses. "Ano ba? Naghahanap ba ng zombie si Zhang Xiaoyong at ang kanyang grupo?" At habang sumisilip siya sa akin, isang madilim na anino ang biglang bumagsak sa kanyang mga paa. Si Wen Shuya iyon, na nakagat hanggang mamatay ng isang zombie. Hinawakan niya ang pantalon ni Zhang Shengjie, at bumagsak siya sa lupa sa takot, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ang zombified na si Wen Shuya ay nag-roar at sinugod si Zhang Shengjie na bukas ang kanyang parang cherry na bibig. Alam ni Zhang Shengjie na masama na. Tapos na. Ngunit sa sumunod na segundo, sa isang bang, sumabog ang ulo ni Wen Shuya. Napatigilan si Zhang Shengjie.
Nang tiningnan niya ng maingat, nakita niya na binira ko ang ulo ni Wen Shuya sa isang putok. Mabilis na tumayo si Zhang Shengjie at tiningnan ako ng may ngit-ngit. Ngunit malamig ang aking mga mata. Zhang Shengjie, ano ang ginagawa mo dito? Kuya Yong, natutuwa akong makita kang buhay. Ngunit agad kong napansin ang sugat sa kanyang braso. Halatang kagat iyon mula sa zombified na si Wen Shuya. Agad kong itinutok ang baril ko sa kanyang noo. Nakagat ka. Nagmakaawa si Zhang Shengjie para sa kanyang buhay. Kuya Yong, pakiusap, huwag kang magpaputok. May sasabihin ako. Alam kong mamamatay na ako. Malamang ay magiging zombie ako sa loob ng mas mababa sa kalahating araw. Ngunit ang bastard na iyon na siyang tao, kinidnap niya ang asawa at anak ko at ginamit sila upang pilitin ako na subukan at linlangan ka at kunin ang iyong mga mapagkukunan. Alam kong hindi ako isang marangal na tao, ngunit sa tingin ko ay wala akong nagawang talagang masama. Ang aking asawa at anak ay inosente. Hindi papakawalan ng mga bastard na iyon ang asawa at anak ko. Ang kanilang kapalaran ay malamang na mas trahedya pa kaysa sa akin. Kaya, Kuya Yong, nagmamakaawa ako sa iyo. Para sa tulong ko sa iyo na mag-ipon ng mga supply, pakiusap, iligtas mo sila. Nag-isip ako sandali. Bagaman ang kanyang unang intensyon ay kumita ng pera para sa kanyang sarili, malaki ang naitulong niya sa akin. Ang kuta ay mayroon pa ring malaking kapasidad, at ang ratio ng mga lalaki sa mga babae ay medyo hindi balanse. Ngunit sa sandaling iyon, sa isang ding mula sa sistema, hindi ko inaasahan na mayroong mission reward. Ito ay nagbigay sa akin ng mas maraming motibasyon upang iligtas ang kanyang asawa at anak. New mission, iligtas ang asawa at anak ni Zhang Shengjie. Gantimpala, 25 puntos. Ang street cleaning mission ay 70% ng kumpleto. Kaya sinabi ko kay Zhang Shengjie, huwag kang mag-alala, aalagaan ko ang iyong asawa at anak. Nang makita akong pumayag, agad na yumukod si Zhang Shengjie. Salamat, Kuya Yong. Baka hindi ko mabayaran ang iyong kabutihan sa buhay na ito, ngunit sana ay makapaglingkod pa rin ako sa iyo sa susunod. Sa sinabing iyon, umupo siya sa lupa. Gawin mo na, Kuya Yong. Lumabas na gusto ni Zhang Shengjie na tapusin ko siya. Ayaw niyang maging zombie at bantaan ang buhay ng kanyang asawa at anak. Nang makita siyang ganoon, medyo nag-aatubili ako. Pinagsakay ko si Shanshan sa isang bisikleta mula sa warehouse para sa kanya at Senador Yasanshan na pumunta sa malayo, palayo sa mga tao, sa isang lugar na kakaunti ang tao. Hindi mo kailangang malaman kung bakit. Wala ka ng gaanong oras. Makinig ka sa akin at gawin mo ang sinasabi ko. Gumaan din ang pakiramdam ni Zhang Shengjie. Naiintindihan ko, Kuya Yong. Ngunit salamat pa rin. Pagkatapos ay sumakay siya sa kanyang bisikleta patungo sa disyerto. Sa sandaling ito, iisang bagay lang ang nasa isip ni Zhang Shengjie, ang kanyang asawa at anak. Ngunit ito ang wakas ng kanilang kapalaran sa buhay na ito. Tungkol sa akin, nalinis ko na rin ang mga zombie sa labas ng gate. Nagbuhos ako ng gasolina sa mga zombie, at sa isang click ng lighter, nilamon ng apoy ang mga zombie. Sa wakas ay tapos na. Lahat ay sigurado na pagod ngayon. Sa kanilang kasalukuyang lakas at karanasan, 2 o 3 tao na may ordinaryong cold weapons ang dapat na makahabol sa isang nag-iisang zombie ng walang sugat. Ngunit kung haharapin nila ang isang maliit na grupo ng mga zombie o isang zombie tide, malamang ay hindi nila ito mahawakan. Kaya, nagsalita ako ng malakas, lahat kayo, sumunod kayo sa akin. Pagkatapos ay pinangunahan ko ang lahat patungo sa pinto ng warehouse at ibinigay sa kanya ang susi. Dito nakaimbak ang mga sandata. Pupunta ako sa lungsod ngayong gabi. Ang seguridad ng kuta ay responsibilidad ninyo. Tiningnan ako ni Tio Sheng nang may pag-aalala. Magulo sa lungsod ngayon. Mag-isa ka lang ba pupunta? Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Zhang Qi. Kuya Xiaoyong, paano kung kaming 3 ang sumama sa iyo? Senador Yasan ko, hindi na kailangan. Hindi ninyo kayang hawakan ang mga panganib sa labas ngayon. Magiging pabigat lang kayo. Tio Sheng, umaasa ako sa iyo. Pagkatapos, kumuha ako ng machine gun at umalis patungo sa lungsod ng mag-isa. Binuksan ko ang system shop at nakita na walang laman. Masyadong mabagal mag-refresh ang system shop na ito.
Nagkakahalaga ng 2 puntos para mag-refresh ng mano-mano. Ngunit ang misyon na ito ay medyo nakakalito. Upang maging ligtas, dapat akong mag-refresh ng mano-mano. Sa isang ding mula sa sistema, nag-refresh ang sistema na may 20-point Black Tech Supply Crate, isang 5-point Hilum Supply Crate, at isang 5-point Armed Deterrence Supply Crate. Ngunit ang manual refresh ay mula 2 puntos ay naging 4 na puntos. Mukhang kailangan kong maging mas matipid sa mga puntos na ito sa hinaharap. Gayunpaman, ang crate na nakuha ko mula sa pag-refresh gamit ang mga puntos ay medyo cool, at mayroon akong sapat na puntos para dito. Kaya, gumastos ako ng 20 puntos upang ipagpalit para sa Black Tech Supply Crate. Sa sandaling binuksan ko ang crate, isang nakakasilaw na puting ilaw ang lumitaw, at ginantimpalaan ako ng Physical Enhancement Potion. Ano ba, ito ay parang isang flashbang. Ngunit ang dagdag 5 Physical Enhancement Potion ay nagulat sa akin. Nang walang salita, itinurok ko ito sa aking braso, at ang sakit ay nagpakubo sa buong katawan ko. Sa sandaling iyon, nag-prompt ang sistema, Attribute 13, 260% ng isang normal na tao. Samantala, sa bahay ni Zhang Shengji, "Shuai-shuai, huwag kang matakot. Maniwala ka na aalagaan ng tatay mo ang lahat." Sa sandaling iyon, naglakad sina Yang Tao at ang kanyang mga tauhan ng may banta. "Ano ang gusto ninyo? Ano ang gusto namin? Siyempre, ang ilabas ang aming pagkadismaya sa iyo." Sa sinabing iyon, pinunit niya ang damit ng asawa ni Zhang Shengji. Pinindot ng mga scumbag na ito ang babae sa lupa, at gaano man siya umiyak, wala itong silbi. "Makipaglaro ka lang sa aming mga kapatid." Ngunit sa sandaling iyon, isang figure ang biglang lumitaw at pinigilan sila. "Ano ang ginagawa ninyo? Bakit ang ingay?" Nag-awkward na sinabi ng lalaking naka-buzzcut, "Kuya Lee, halika at makipaglaro sa amin." Ngunit ito ay nagbigay sa kanya ng isang pagsisi mula kay Kuya Lee. "Hindi pa tapos ang trabaho, at nag-iisip na kayong maglaro. Bitawan mo siya, ngayon din." Ngunit hindi nasisiyahan ng flat-headed na lalaki. "Anong problema, Kuya Lee? Hindi ito ang unang beses na ginawa natin ito." Galit na galit si Kuya Lee. "Kung guluhin mo ang kanyang asawa at anak ngayon, paano kung magpasya ang babaeng ito na magpakamatay? Kung gayon, si Zhang Shengji ay wala nang mawawala at makikipaglaban sa atin hanggang kamatayan. Walang sino man ang makikinabang, naiintindihan mo ba, tanga ka?" Pagkatapos ay ngumiti siya ng kakaiba. "Matapos natin harapin si Zhang Shengji, ang ating mga kapatid ay magkakaroon ng ating kasiyahan ng magkasama. Ang babaeng ito ay hindi magkakaroon ng isang araw na pahinga." Nang marinig ito, kailangan lang tumigil ng mga lalaki. Bago umalis, inilabas nila ang kanilang mga dila sa babae. "Hintayin mo ako, maliit na baby." Tanging ang umiiyak na ina at anak ang naiwan. Di nagtagal, lumubog ang gabi. Ilang zombie ang lilito sa kalye paminsan-minsan, ngunit kalmado ako. Sa isang physic na 13, 2 beses kaysa sa isang normal na tao, ang aking reaksyon at kontrol ay lubos ding bumuti. Madali kong nadaanan ang mga masikip na kalsada. Napakaganda ng pakiramdam na ito. Ang pangunahing lungsod ay nasa unahan lang, at mayroong mas maraming zombie sa kalye, kaya hindi ako maaaring magpatuloy sa pagmamaneho. Masyadong kapansin-pansin iyon. Kailangan ko ng maglakad ngayon. Ngunit sa sandaling iyon, ang tunog ng isang zombie ay narinig mula sa likod. Mabilis akong lumingon at nakita ang 2 zombie na sumusugod sa akin. Mabilis kong iniwasan ang atake, at pagkatapos ay ang aking kamao ay lumampas sa tainga ng zombie, sinundan ng isang over-the-shoulder slam, binuhat ito at inihagis sa kabilang zombie. Pagkatapos ay casual kong binuksan ang aking special ring, at isang mahabang kutsilyo ang lumitaw sa aking kamay. Nag-roar ang mga zombie sa akin, ngunit alam kong kailangan kong tapusin sila ng mabilis. Sumugod ako pasulong, at sa 2 pag-flash ng malamig na ilaw, pinatay ko ang 2 zombie, iniiwan lamang ang kanilang mga ulo na gumugulong sa lupa. Nasisiyahan ako sa aking lakas at reaksyon. Madali kong madudurog ang kasalukuyang mga zombie. Ang isang physic na 2 beses kaysa sa isang normal na tao ay talagang iba. At ang aking perception ay lubos ding bumuti.
Bigla, narinig ko ang tunog ng isang tao na humihingi ng tulong, mga 800 metro sa unahan.